Okay, so good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. So tonight is I will be to present a thesis presentation, okay? So my name is, so magpapakilala muna ako bago ako mag-start, okay? So my name is Annie Rose Alcala. Then I'm from Itaú Santa Cruz, and ngayon, nagpa-part-time lang ako, di ba, sa business na ito na which is i-represent ko sa inyo ngayong gabi. So, I'm 19 years old nga pala, so nag-aaral pa tapos nag-business part-time. At hindi, ito pong business na ito is super ganda kasi nga nakakatulong din sa akin, di ba? As usual. So, syempre, sa gitna ng pandemya ngayon, di ba, kailangan natin ng extra income. Hindi lang talaga extra, di ba? Kailangan lang talaga natin ng natin ba, ng needs natin at once, di ba? Kailangan ng gas expenses, di ba? Kailangan natin yan kasi nga may gastusin tayo araw-araw. So ngayon, mag-present ako ngayon sa business na pinasukan ko ngayon, which is i-share ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung ating business, di ba? Dito sa ating live ngayong gabi. So ngayon, magsisimula na ako. Name pala ng ating company is Emerald Network OPC. So, di ba, nakikita niyo dyan sa screen, teka lang muna, magsha-shut up lang muna ako sa live, di ba? Sino bang naka-connect dyan sa ating live ngayong gabi? So, shout out muna ako sa mga ka-business partner ko dyan. Sa Astorga, si Jess Samea Sinabe. So, good evening sa iyo dyan, App. Then, sino pa bang naka-connect dyan? So, kung meron man kayong invite, mention nyo yan ng mga, yung mga kakilala nyo, friends, kapitbahay, di ba? Yung mga kakilala nyo, mga kaibigan, di ba? Kamag-anak, mention nyo niya para alam nila yung ginagawa nyo business ngayon. So, para marami tayong ma-share ngayon sa business, marami tayong matutulungan, di ba? Sa gitna ng pandemya. So, sino pa bang nakakonect dyan? Bago ako magsimula, kailangan ko lang mag-shoutout kasi nga, para mabuhayan naman natin ang live ngayong gabi. So, shoutout kina Larry Jane Hibalay, yan sa party namin sa Santa Cruz, diba? Sa taga Baroy. Then, si Judy Jane Gambo Escanio. Good evening dyan sa iyo, Upline. So, then, sino pa ba nakakonect dyan? Mention nyo lang yung mga kakilala nyo. So, para marinig nyo na ang ating presentation ngayong gabi. So, yun nga, okay. So, magsisimula na ako para mas na tayo, di ba? Dali natin present ngayon. So, start na ako, which is, name ng ating company is Emerald Network OPC. So, nakikita nyo dyan sa screen, di ba? Napakaganda natin ng business ngayon kasi nga, networking, di ba? Kasi marami tayong, which is networking means marami tayong matutulungan, di ba? Kasi nga, hakot tao yun, di ba? Tao, di ba? Marami tayong matutulungan na tao. Then nakikita niyo dyan sa screen is, mantra natin is, we rise by lifting others. So, ibig sabihin, pag-angat, di ba? Sa pag-angat mo, di ba? Marami kayong matutulungan na tao, di ba? Hindi pwedeng aangat ka lang pero wala kang, di ba? Wala kang tao. Kailangan mo lang talaga ng matutulungan, di ba? Mahanap na tao kasi nga, sa pag-angat ng isa, aangat din ang lahat. Siyempre, pag-angat ng company natin is, aangat din tayo, di ba? Kasi nga, we rise by lifting others. Tulungan tayo dito. Kaya, kung may tanong kayo kung anong dito sa company natin, is, isasagutin namin yan, di ba? So, ngayon, magpapresent ako, simula naman ako, di ba? So, name ng ating company talaga is Emerald Network OPC. Napakaganda ng ating mantra kasi nga, we rise by lifting others. Tulungan tayo dito, di ba? So next is, di ba may mga pangarap pa tayo dyan, di ba? Sino ba yung mga pangarap dyan sa ating nakakunin sa live ngayon, di ba? Mention nyo yung mga, yung mga invite nyo, di ba? Kung may mga pangarap man sila, di ba, tayong lahat may pangarap tayo. Diba? Minsan ako, di ba, meron din akong pangarap. Pero, meron akong pangarap, which is, so, hindi ko na marinig kasi lalakihan ko na kasi nga pangarap yun, di ba? Kailangan na talaga aksyonan, di ba?
So mga pangarap natin is house and lot, di ba? Siyempre, nangarap tayo ng magarang bahay, di ba? Yung magaganda, malaki, di ba? Kasi yung minsan yung bahay natin is hindi tayo makakontento kasi nga, di ba? Minsan kasi sa pamilya is marami tayo, di ba? Kaso nga lang, yung bahay natin is maliit lang, di ba? Minsan may maliit naman siya na bahay, di ba? Hindi kami napakaganda kasi nga. Siyempre, may bahay tayo, napakaganda, may matutulugan tayo, di ba? Pero, may dreams tayo eh. Kahit gusto natin na malaki yung bahay natin para maano natin yung pamilya natin, di ba? Nag-dreams tayo ng house and lot, di ba? Then cars, di ba? Bakit cars na S, di ba? Kasi gusto natin madaming car, the rest car lang, tapos yung savings natin, di ba? Kailangan natin ng savings, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan natin ng savings kasi nga, pag hindi natin alam yung aabot yung natin, yung emergency, di ba? Hindi natin mamamalayan na darating yan. Kaya may kukuha na tayo na pera, di ba? Napakaganda pag meron tayong savings. Di ba? Napakaganda ng ating mga dreams. Dapat, pag mag-dreams tayo, di ba, lakihan na natin, di ba? Huwag natin maliitin kasi nga, free lang tayo mag-dreams sa buhay, di ba? Then next, ngayon, paano nga ba natin maabot yung mga pangarap natin sa buhay, di ba? So ngayon, mayroon tayong tinatawag na 4 quadrants, di ba? Nakikita niyo dyan sa screen, di ba? Meron tayong iba't ibang mga gawain, activities everyday na pwede natin kuhanin dyan sa ating mga pangarap. First dyan is employment. Di ba itong employment, napakaganda din, di ba? Hindi kami against sa mga employment, but ito din kasi nga, ito yung reality sa pagiging empleyado, di ba? Nag-start siya sa, di ba, aral, di ba? Then, bago siya mag-aging employment, di ba, kailangan graduate ng college, di ba? Then, 2 years experience, di ba, para yun ang, natin, ng trabaho, matanggap tayo sa ganyang trabaho, di ba? Yun, sa position natin, sa grades kasi yan basihan, or saan ka nagtapos, di ba? Yan yung basihan ng empleyado. Then, itong mga sweldo dito, di ba, ilan ba talaga tayo ng mga empleyado na nagsisweldo lang ng mga minimum, di ba? 50 to 30, di ba? Maliit lang, di ba? Medyo, medyo kaunti lang, hindi sakto sa ating pamilya, di ba? Then, yung mga pangarap, syempre, may mga pangarap tayo, di ba? So, hindi natin mabuo yung, natin, sweldo dyan para makuha ang mga pangarap natin. Pero, hindi kami against dyan, di ba? Hindi kami against sa mga empleyado kasi nga, nagtatrabaho yung tatay ko, di ba? Nagtatrabaho yung tatay ko, at the same time, di ba, hindi nga kasya. Yan yung reality. Di ba? Hindi nga kasya, hindi niya minsan napapadalan kami kasi nga kulang yung pera, di ba? Kulang yung sweldo, di ba? Tama ba? So, yun yung reality sa ating pagiging empleyado. Sweldo, tapos gagastusin natin, tapos maubos na rin. Tapos balik ka magtatrabaho. Di ba? Yan yung reality sa pagiging empleyado, di ba? So next naman, traditional business. Nakita niyo dyan sa screen, di ba? Traditional business, yan yung mga nagpapalabas ng big. So ano yung big, di ba? Yun yung big capital na ipapalabas natin. Di ba? Yung mag-sari-sari store, di ba? Siguro hindi naman yun, hindi naman yun 5,000 lang, 10,000 yung ipapalabas mo, di ba? Ang laki na ipapalabas niyan, big capital nga, di ba? So 100,000 or 50,000 or mas malaki pa dyan. Di ba? Kailangan natin ng big capital na. Kasi nga, sa sari-sari store, sa grocery store, sa mga, man dyan, sa mga barbecue, di ba? Yan yung mga minsan natin nakikita sa daan, di ba? Minsan, pag tayo ng tindahan, di ba? Yun yung meron babayad tayo sa mga nagpatayo sa atin ng tindahan, di ba? Babayad tayo, susweldohan mo natin sila. Then iba yung mga grocery na gusto mong ilagay sa loob ng tindahan mo, di ba? Napakalapit ng capital mo dyan. Then next is talaga ka ng traditional business kasi hindi minsan, talagang may competitors dyan, di ba? So, maraming competitors sa example, ikaw dito. Tapos yung sa kabila naman, may naman sa iyo ng copy sa iyo ng tinda mo, di ba? So nahati na yung mga customer mo, di ba? Hindi lang lahat sa iyo pupunta yung mga customer mo, tama ba? So nahati na yung yung mga gusto mo ng mga tao na diyan bibili sa iyo, pero may may competitors ka sa kabila, di ba? So medyo nahati na. Then minsan pa nangyayari ito sa totoong buhay,
na yung mga tindahan natin, eh, syempre, libre-libre na lang yan minsan. Kasi nga may friends tayo, di ba? May best friends, may kapitbahay, yung mga close friends natin, di ba? Hindi natin maiwasan na pagdaan na sa ating sa tindahan, syempre, di ba, di ba, ano yan sa'yo na, uy, libre friend, di ba? Libre naman siya, huwag mo lang ipabayad. Diba? Kasi nga friends kayo, di ba? Best friends pa. So yun, medyo na ano na yung tindahan mo, libre na lang. Tapos minsan pa, yung kapitbahay nyo, uutang, di ba? Siyempre, uutang lahat yan, di ba? Siyempre, hindi maiwasan yung utang-utang. Mas madami pa yung utang kaysa sa bibili, di ba? Medyo matagal pa bayaran. Ano nang resulta sa tindahan mo? Sari-sari store, nagiging sira-sira store, di ba? Sana yung capital mo. Yun nga yung person eh, malaki yung capital mo, pero nasaan yung balik, di ba? Kulang na kulang, di ba? Medyo dyan yung na, yan sa pagiging traditional business. Ganyan, ang nakasaklap pa dito is, darating yung mga calamity, di ba? Like lindol, baha, di ba? Bagyo, di ba? Mga ganyan mga kalamidad. So, hindi natin maiwasan na darating yan, kasi, di ba? Darating yan, tapos yung tindahan mo, hindi pa nakasara, di ba? Lahat yan, for example, bagyo or baha, di ba? Lahat yan, maano ng tubig yan sa loob ng tindahan mo. So, ano naman resulta sa tindahan mo, di ba? Wala na, usan na. Basa na yung mga tinda mo, di ba? Yan yung medyo nalulugi ka na talaga, di ba? Kasi minsan, kasi sa traditional business, talaga yan, hindi natin maiwasan na magkakalugi yung tindahan, di ba? Hindi talaga, yan yung reality sa ating pagiging traditional business. Then, nakita nyo dyan sa screen, may lalaki dyan, which is, yan yung human factor, di ba? Human factor, di ba? Minsan kasi, sa pagtitindahan ka, di ba? May pababantay sa'yo, di ba? Siyempre, hindi yan, parang mukhang may kupit-kupit, di ba? 5, di ba? 10 peso, 5 peso, di ba? So, siyempre, dyan pa lang, lugi ka na, di ba? Ilan ba yung profit ng binibenta mo kasi ang liit lang, di ba? Tapos kupitan ka pa, no? Yun na, luging-lugi na yung business mo. Then next is, pagiging OFW. So, yung pagiging OFW, napakaganda nito kasi nga, ang nagtatrabaho sa labas, syempre, napakaganda kasi nga, yun, nasa labas, then, maraming pwedeng, tapos, malaki yung sweldo, but, malaki nga sweldo, pero hindi naman enough para maabot yung mga pangarap ko, di ba? Kasi yung pagiging sweldo mo sa ibang bansa is, ipapadala mo lang sa pamilya mo, tama? Ipapadala niya sa pamilya mo. Ang OFW kasi, sabi ng iba is, napaka-yaman na nila kasi nga OFW parents sila, di ba? Pagsabsaya, pahayahay, di ba? So, hindi yan. So, to be honest, hindi po totoo yung na po ng OFW kasi nga sobrang hirap po talaga ng pagiging OFW. Di ba? Kasi naghihirap sila doon, nagtatrabaho sila, nagtsatsaga, nagsusumika para sa kanilang pamilya, di ba? Para mapadahan yung pamilya sa Pinas, di ba? Totoo po ba yan? Kasi po, meron po akong uncle na OFW po, sobrang hirap po talaga ng pinagdaanan niya. Meron kasi minsan pag darating yung Christmas, di ba? Merry Christmas pala sa atin dyan, di ba? Advance Happy New Year. So ngayon, sa pagiging OFW kasi napakahirap. Kasi pag once na darating din yung, for example ko lang ha, for example yung Christmas, di ba? Darating yung Christmas, tapos gusto mong umuwi kasi gusto mong makasama yung pamilya mo, pero hindi pwede. Tama? Hindi pwede makasama ka, hindi mo pwede kasi uwiin kasi may contract ka pa, di ba? Ilan pang taon niya tapusin mo dyan, ilan pang months tatapusin mo dyan bago ka makauwi sa pamilya mo. Tama? Napakahirap talaga maging OFW. Kaya saludo po kami dyan sa mga naging OFW dyan sa labas, di ba? Sobrang hirap po talaga, pero napakaganda po yan. Then next is, sa pagiging artist, di ba? Sino ba maganda dyan na sa mga katawan, di ba? Maganda dyan ng buhok, di ba? Magandang ngipin, magandang body dyan, di ba? Pwede, meron na dyan mga artista. Minsan kasi yung mga pagiging artista, yan mga iilan lang, di ba? Iilan lang yung mga nagiging ganyan, di ba? So next is franchising business. Ito napakaganda kasi nga, big capital, pero big din ang balik, di ba? Napakaganda ng franchising business. Bakit man? Kasi sa pagiging franchising business, is, di ba, million yan capital, di ba? Ang laki niyan. Million, like sa Jollibee, sa Greenwich, di ba? Sa Inasal.
Pero ang tanong, meron ka bang milyon halaga na kapital mo? Di ba, wala. Diba, minsan lang kasi yung mga mayayaman lang talaga yung medyo nagkakaroon ng kapital, di ba? Then ikaw, meron ka bang milyon? Di ba, wala. So ngayon, franchising business. Like sa Jollibee, di ba? Ang big ng kanilang pinalabas na pera, pero ang balik nila napakaganda. Kasi nga is napakaganda ng kanilang pagiging negosyo, di ba? Pagiging franchise business. Yan po ang mga four quadrant na reality sa ating society ngayon sa ating society, di ba? So next naman tayo sa pagiging yan na po sa good evening. So, good evening. So, meron na magkakaproblema ng content, di ba? So, sino bang nanood dyan ng live natin ngayon today? Diba? Sino bang nakapanood ng live natin dyan ngayong gabi? Diba? Shout out pala ako, no? Kung may kakilala kayo, di ba, mention nyo na para mas malaman nila kung anong ginagawa natin ngayon na negosyo, di ba? Then, kindly comment down #Frood ako, proud ako para mas makikita po yung sino yung nanonood ng live natin. The next is, sino pa ba dyan? Shout out pala ako sa mga first timer dyan, di ba? Sa first time na nanonood dyan, di ba? Sino ba to? Dami ng first time natin. 2 million viewers tayo, di ba? Palakpakan naman natin dyan. Maraming viewers natin dito. Diba? 2 million viewers tayo. Di ba? Supportive talaga. Napakaganda ng ating live ngayon, gabi. So next is, forward na tayo, no? So, pagiging network marketing industry. Nakita niyo dyan sa screen natin na may dalawang mayayaman na dyan, di ba? Mga kakilala natin dyan sa labas na, di ba? Sikat na talaga na networking, di ba? So, nandyan si Robert Kiyosaki at saka si Bill Gates. Sabi ni Robert Kiyosaki dyan is, why I recommend network marketing? The network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life. Diba? Napakagandang kanyang mensahe, diba? Yan na po yung mayaman dyan sa labas, diba? Si Robert Kiyosaki na ginagawa yung pagiging networking, diba? The next is si Bill Gates naman. Sabi niya, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Diba? Si Bill Gates nga, nakapag-decide, ikaw pa nga, diba? Yaman na ni Bill Gates ngayon, diba? Sikat na sa ating sa labas, diba? Sa pagiging networking lang. So next is F1. So yan natin mga produkto, diba? Meron tayong mga F-booster, diba? Lab, tsaka, diba? Yan, nakita yung kulot dyan, diba? Napakaganda, diba? Yung F-booster, tapos body cream, di ba? So, next tayo. So, yan yung nakita niyo sa screen. Yan ang ating mga top management, di ba? Yan po ang president natin, ang founder natin is si Miss Fatima D. Biston. 15 years na po sa networking industry, di ba? Napakasipag naman ng babaeng to, di ba? Diba? Yan yung may-ari ng ating company ngayon, di ba? Grabe experience ito. Then, si Vice Jason Tigolya, yan po ang ating Vice President sa ating company. So, next tayo is, yan po ang ating mga legalities na papers, di ba? Kasi nga, hirap po na may company na wala pong mga legalities papers, di ba? May iba dyan, mga scam lang, di ba? Mga scam din. Meron tayong mga papers na legal FTA, di ba? Meron tayong makikita dyan sa screen na legal yung ating company. Meron tayong papers na legal sa ating company, di ba? Napakaganda kasi na meron tayong maipapakita sa atin kung para maging mas maniwala sila, di ba? So next is yan ang ating mga produkto, di ba? Napakaganda ng ating mga produkto kasi nga very effective and organic. So yun nga, meron tayong Hercules, di ba? Yan yung mga spirulina, Hercules coffee, di ba? Yung spirulina, yung mga cancer, di ba? Yung mga anti-cancer, di ba? Maganda yan gamitin kasi nga, mga may cancer dyan, gagamitin natin yan, napakaganda kasi effective yan. Then Hercules coffee, di ba? Yan yung mga pagpapus, di ba? Meron tayong mga partner dyan, di ba? Meron mga partner dyan, di ba?
So yan yung ipainom niyo sa mga asawa niyo, di ba? Or sa mga papa niyo, lolo niyo, di ba? Yan yung high post yan sa ating katawan, di ba? Then next essential oil, napakaganda kasi yan. Kasi gagawin meron tayong peppermint, di ba? Lavender, tsaka ginger. So next is Isabella and Stuart. Yan yung napakaganda natin ginagamit ngayon, di ba? Yan po yung ginagamit ko ngayon, Isabella and Stuart. Napakaganda kasi nga po, effect talaga agad-agad kasi nga, bula dahil ba, di ba? Napakagandang gamitin yan, di ba? Then next is, parisan mo lang talaga ng body cream, di ba? Isabella body cream. Yan yung napakaganda kasi nga, ginamit mo Isabella, tapos pagkatapos mo ligo, di ba? Gamitin mo yung body cream, di ba? Wala naman talaga tao dyan na hindi may maligo, di ba? Maliligo naman tayo, di ba? So, gamit kayo ng Isabella Insta White kasi nga napakaganda ng Insta White, di ba? Then, meron tayong rub dyan, yung circle dyan, meron tayong green, di ba? Yellow, tsaka pink. Kaso nga lang, yung essential oils is, di ba, makita niyo sa iba na yung circle na yun, di ba? I-convert lang siya into spray, di ba? Yung essential natin, di ba? The next is meron tayong Isabella Collagen. Din yan, napakaganda rin ito kasi nga, anti-aging dito, di ba? Collagen, di ba? Napakaganda gamitin kasi nakagamit na po ako niyan. Very effective po and organic. Then meron tayong F-booster, di ba? Di ba, kailangan natin ng F-booster, di ba? Sa panahon ngayon, di ba, pandemya, kailangan natin yan, di ba? Sa ating kalusugan, di ba? Para hindi tayo mahawaan ng COVID-19 sakit, di ba? Yan yung pinaka ng vitamin C, kailangan po yan ng ating katawan. Yan ang pakaganda ng produkto natin sa F-Fruit. So next is, so ngayon, magtatanong kayo kung paano ba magkaka-pera dyan sa company pa sa F-Fruit. So meron tayong 11 ways to earn. So sa pagtatrabaho kasi, isa lang yung way, di ba? No work, no pay. Di ba? Napakalungkot kasi pag hindi ka makatrabaho, wala kang sweldo. Tama? So yun, 11, meron dito sa company, napakaganda kasi nandito ka sa company, sa F-Fruit. Grab na to kasi may 11 ways to earn. So number 1 is retail profit. So itong retail profit na to is, napakaganda kasi nga, pag once na member ka, di ba, distributor price na lang ibibigay namin, which is for example, yung grab namin is 80 pesos, di ba? Napakaganda kasi nga, 80 pesos yung distributor price na ibibigay namin sa iyo. Tapos, kung makabenta ka ng 10, di ba, if ibenta mo ng 130, di ba, meron kang 50 na profit yung kada isa ng item. Pero pag binenta mo talaga ng isang araw lang, tapos 10 yung nabenta mo, bilan yung halaga mo, di ba? Yung profit mo, di ba? 500 pesos. Siyempre, napakalaki na nun, di ba? Kaysa pay 1 hour, I think 1 hour, 2 hours, okay naman yun, di ba? 500 lang, makita ka na ng 500. Pag once nabenta mo yung 10 na wrap, di ba? Yung wrap natin napakanda kasi meron tayong peppermint, lavender, ginger, di ba? Yan yung napaka-na-demand ko ngayon sa yung wrap namin, yung napakaganda po ng wrap namin ngayon. Then, the next is direct sponsoring. Direct sponsoring, yan yung mga nalalabas na dyan mga KKK natin, di ba? Kapatid, kapamilya, kaibigan, Cardo, joke. Hindi po si Cardo. mga kapatid natin dyan, di ba? Mga kapitbahay, di ba? Yan yung process natin. Kaya invite natin yan, di ba? Free ay, open po lahat ito, di ba? Direct sponsoring, kasi pag ma-invite ka, pag may refer ka ng tao, di ba? Siyempre, may direct referral ganun, matatanggap sa company, which is 1,200. Diba? Napakaganda kasi nga, pag nag-refer ka lang ng tao, pero may income ka na, di ba? Nag-refer ka lang ng isang tao, tapos tapos may income ka na, di ba? Agad-agad yun. Then, yung 8,000 package, di ba? Pag 8,000 package yung binigay sa ng invite mo, di ba? Meron ka yung direct pa, di ba? 450 na cash, tapos 750 na products, di ba? Products package. Napakaganda kasi nga, agad-agad ibigay yun sa iyo ng ating company. Yan ang napaganda ng ating pagiging direct sponsor. Nag-refer ka lang ng tao, i-income ka na, di ba? Saan ka ba? Saan ka na dito sa aming company, di ba? So, yung next is number 3, binary income. Yan yung ito napakaganda kasi nga, ngayon, minu-workout ko doon ng binary income kasi nga, ito na yung, pag once ikaw yan, for example, ako to, tapos may invite ako, di ba? May invite ako, yung sa left and right ko, meron akong invite ba? May tao ako sa left and right. Then pag once na mag-pairing yun, mag-account yung dalawa,
Pero yung kung magkaka-income ako, di ba, 1.5. Ang dali lang, di ba? Nag-refer ka lang ng dalawang tao, tapos yung nagka-account na yun, tapos nag-pairing yung dalawa, 1.5 ka, di ba? Napakaganda kasi nga. Saan ka kikita ng 1.5, di ba? Nag-refer ka lang ng tao, binary income mo yun. Yun yung 1.5, 1.5. Then pag once na may invite pa yung in-invite mo, yung nagka-income ka na kasi na siya naganahan na siya mag-workout activities kasi naka-income na siya. Then once na may invite yung invite niya sa baba, di ba? Magkaka-income yun, magkaka-account yun, mag-pairing yun, di ba? Siyempre, sa taas, meron kang income, di ba? Kasi nga, dalawa lang yung ni-refer mo eh, di ba? Sila na bahala yun sa baba, di ba? Sila na nag-invite yun, pero may income ka pa rin. Di ba? Napakaganda kasi habang pagtulog ka, di ba? Siyempre, gagalaw yung downline mo, di ba? Siyempre, may income ka. Pag-ising mo, may pera na ako, di ba? Pag-ising mo. Then, yan yung mga lalabas sa atin na financial freedom, time freedom, yan pula yung mga natin sa pagiging networking, di ba? Kasi pagiging networking is meron tayong freedom kasi porque wala tayong freedom, di ba? Napakaganda kasi pagiging networking kasi may freedom tayo. The next is number 4, lifestyle rewards. Yan yung meron tayong mga gamit na luxury items, di ba? Napakamahal na gadget, di ba? Yan yung mga gamit ng minsan mga artista, di ba? Yan yung mga gamit mahal, di ba? Pero hindi po natin afford yun, di ba? Sa iba, di ba? Hindi pa natin afford yun. Pero dito sa company natin is free na lang po yan. Pag nakita ng company yung sipag mo, yung pinaghirapan mo ng effort ang distribution mo, syempre, bibigyan ka lang ng free ng mga gadget, di ba? Mga gamit, di ba? Hindi mo yun afford eh, pero pag mahal sa pinaghirapan mo, nakita ng company yung effort mo, nagdagal ka, di ba? Napakaganda kasi nga, free na lang ibibigay sa'yo. So, the next is royalty bonus, di ba? Napakaganda kasi, ito napakaganda. So, before ako mag-continue, mag-shoutout ulit ako sa mga dami ng viewers natin, 1 million viewers. Sino ba yung 1 million viewers natin dyan? Diba, napakarami, 1 million. So, shoutout muna ako dyan sa mga nagwa-watch ng ating live. So, sino ba nag-watch ng ating live dyan? Si Miss Larry J. Balay. Hello sa iyo, diba? Commitment talaga na nag-watch, diba? Then, next is si Judy Scanio. Diba? The next is, so, mag-opinion ako, no? So, next is royalty bonus. Ito royalty bonus, napakaganda kasi nito kasi pag i-income yung company, di ba? I-share yun ng company sa'yo, di ba? Pag aangat yung company, di ba? Hindi sila papayag na hindi niya mabibigyan yung tao niya. Kasi nga, gusto ng company, happy tayo, di ba? Pag once maka-income yung company, maangat yung company, aangat tayo, di ba? Siyempre, bigyan tayo ng 3% dyan. Diba? Napakagandang sa royalty bonus natin dyan. Then next is Unilever. Ito napakaganda kasi yun. Sa pagiging Unilever, diba? Unilever, yung mga downline mo, bibili ng produkto, diba? May 10% ka doon. Diba? Kada item na bibili niya, may 10% ka doon. Hanggang 10th level na yun. Diba? Napakaganda kasi nga. Nagbili lang yung downline mo ng produkto, diba? May percent ka na doon. Diba? Ang ganda. The next is upline bonus. So itong upline bonus, napakaganda kasi. Yung upline mo, kikita. Pero especially, ikaw naman, kikita sa upline mo. Ikaw yung downline, pero kikita ka din sa upline mo. Napakaganda kasi fair lang po yung kitaan dito. Kasi nga, kung kita yung upline mo, kikita ka rin, di ba? Kaya alagaan mo yung upline mo kasi kikita ka dyan. Then yung upline naman, alagaan mo yung downline mo, di ba? Kasi kikita tayo dyan. Kasi pag wala kasing tao, hindi tayo magkaka-income, di ba? Kailangan natin alagaan yung ating downline sa baba, di ba? Then next is happy all bonus. Gusto ng company is happy lang tayo, di ba? Huwag tayong pasad-sad dyan. Di ba? Gusto ng company is happy lang tayo. Then pag gusto kasi ng company na happy, bigyan kayo ng 55%, di ba? Bibigyan tayo ng 55% kasi gusto kasi ng companies, happy lang talaga tayo sa ginagawa natin, di ba? Ang ganda kasi marami na tayong percent na bibigyan ng company, di ba?
marami na binigay ng company sa atin, di ba? Yun sa ganda ng ating ways to earn dito sa ating effort. So next is investor program. Ito sige. Nag-invest ka, di ba? Pag one na may invite ka, nag-invest siya or it's either 500,000, for example, 500,000, di ba? Napakalaki na niyan. 500,000, di ba? Pag once nag-invest yan yung invite mo, di ba? 500,000, syempre may 5% ka doon, which is the amount is 25,000. Di ba? Napakalaki, nag-refer ka lang ng tao. Or isa lang, di ba? Nag-invest agad ng pera, di ba? 500,000. Pero kalain mo 5%, may 5% ka dun, 25,000 agad-agad, ibibigay yan ng company, di ba? Ibibigay yan sa'yo kasi sa'yo yan, hindi yan sa company, di ba? Pinaghirapan mo yun nag-refer ka ng tao, sa'yo yun sa'yo yung invite, hindi sa company pa. Ikaw yung mismo nag-invite, kaya sa'yo yung 25,000 na yun, di ba? Napakaganda kasi nga, nag-ano ka lang ng isa, di ba? Pag once isa lang, tapos nag-invest ng maraan ng napakalaki pera, di ba? May percent ka doon. Then next is, car and travel program, di ba? Pag once na nakita ng company, yung effort mo dito, sinabi ko nga kanina, pag nakita nyo ng company yung effort mo, yung mga pahod mo, yung pinaghirapan mo, distribution mo, di ba? Bibigyan ka lang talaga ng free car, di ba? Travel, free na lang po yan sa atin, di ba? Pag once nakita ng company yung effort natin. Then, next is inheritance. Ito napakaganda kasi ka hindi naman tayo mag-i-exist sa ating sa ating dito sa mundo, di ba? Wala naman tayong second life, di ba? Pero, pag once dito, for example, maano ka na dito, mawawala ka na sa company, di ba? Or baka bukas, no? hindi ka pa, for excited naman, hindi naman pwede, hindi natin pag-uusapan niya. Kasi pag for example, pag mawawala ka sa company, di ba? Siyempre, pwede yan ipamana sa family mo, sa apo sa tuhod, apo sa, di ba? Yung kapatid mo, yung parents mo, di ba? Yung papa mo, lolo mo, lola, di ba? Kung saan mo gusto ibigay yung pinaghirapan mo, di ba, sa company, pwede mo yan ipamana sa kanila, ibigay mo sa kanila, di ba? Kasi sila na yung tatapos, di ba? Pag once na wala ka nag-example. So, napakagandang atin na sa 11 ways to earn natin sa company, di ba? So, next is, meron tayong, meron tayong business, di ba? Napakaganda natin business, di ba? So, kanina, in-explain ko yung kitaan, di ba? Napakaganda kasi nga, di ba? 11 ways to earn, di ba? Ang daming, pag hindi mo na, yung isa, meron naman tayong 10, di ba? Yun yung napakaganda. The next is, meron tayong tinatawag na meron tayong, na gagawin dito sa business, di ba? How to start the April business, di ba? Then number 1 is learn the business. Kailangan na talaga natin pag-aralan, di ba? Kasi pag once hindi natin aralan yung business, hindi natin malalaman wala tayong alam kung saan tayo patutunguhan itong sa ginagawa natin ng negosyo, di ba? Blind tayo sa lahat, di ba? Kasi nga hindi mo pinag-aralan eh. Once sa pinag-aralan mo to, syempre, marami kang ma-share, di ba? Marami kang ma-share na opportunity, di ba? Na pwede mong kasi nga alam mo na yung pagnenegosyo. The next is use the products. Kailangan mo lang maging user sa products, di ba? Kasi nga, for mga customer mo, di ba? Sa mga customer mo, sa mga buyer mo, di ba? Nag-use ka lang ng products, di ba? Yan yung mga mag-glow up ka na, di ba? Siyempre, maniniwala na sila yung sa ginagamit mo na produkto kasi nag-glow up ka na before and after, di ba? So, nadagan na bugas, pero nagamit ka sabon, di ba? Nawala yung bugas, nawala yung na-joke ha? Nawala yung bugas, di ba? So, yun, napakaganda kasi kailangan natin mag-use sa ating produkto. Then, next is attend trainings, di ba? Ito lang talaga, pag once na mag-ano ka dito ng business, kailangan mo lang mag-attend ng trainings, di ba? Kasi libre na lang po yung trainings sa ginagawa ko dito sa pag-present, di ba? Libre na lang po, di ba? Then once na kasi pag makinig kayo ng trainings, di ba? Diyan tayo kukuha ng mga experience, di ba? Yung mga strategies, di ba? Mga ideas. Diyan tayo kukuha kasi nga para malaman natin kung ano ba dapat gawin dito sa pagiging business, di ba? Sa ginagawang pagnegosyo. Kailangan natin mga ideas, di ba? Mga strategies, kung paano ganyan, ganito, di ba?
Yan. Then next is decide, di ba? Kailangan mo lang mag-decide. Hindi mo na patatagalin, di ba? Kailangan mo mag-decide, hindi mo pa abutin ng araw, di ba? Hindi pa umaga. Kailangan mo mag-decide ngayon kasi nga, opportunity na yun, di ba? Mag-decide ka na lang. Then, hindi mo na patatagalin pa, di ba? Then next is qualify, di ba? Kailangan mo lang qualify, then get your furniture package. Then next, if you have any question, di ba? Mag-comment na kayo dyan or sa mga nag-live site na mga nag-mention sa inyo, di ba? Magtanong lang kayo. It's either sa mga nag-mention sa inyo, di ba? Magtanong lang kayo, di ba, kung paano ba mag-ano dito sa ating company, di ba? So, ngayon is tapos na ako, di ba? So, di ba, napakinggan natin presentation, di ba, napakaganda, di ba? So, meron lang akong short na, na message sa inyo, di ba? Ano kasi, pag once na ginagawa dito kasi nga ako, 19 years old, di ba? Ginagawa ko lang ito na pagiging networking, di ba? Siyempre, bata pa ako, kasi kailangan ko lang talaga ng, ng extra income. Pero umabot talaga ako sa punto na dito, na-invite ako dito sa ganitong pagnenegosyo. Once kasi, first kasi is hindi ako naniniwala, di ba? 50-50 pa yung mind ko eh. Hindi pa ako naniniwala. Pero, yung kinukulit na ako yung nag-invite sa akin, di ba? Shoutout sa'yo. Then, kinukulit ako, nalaman ko kung ganito pala ganyan. Napaganda pa talaga ng sistema sa ganito pagnenegosyo, which is networking. So, ginrab ko na talaga, di ba? Grab the opportunity kasi habang bata ka pa, di ba? Malakas pa yung katawan mo, di ba? Yung habang teenager ka ba, di ba? Millennials ka ba? Why not? Pag bata ka, di ba? Pag once a millionaire na dito, di ba? Ilan ba edad mo? 2 years from now? 3 years pa na, 5 years from now, di ba? Milyonaryo ka na. Ilan ba edad ko? 19 years old. Tapos pag once nakikita na ako dito, di ba? Pagkikita ng laki dito, di ba? 2 years from now, 5 years from now, ilan na edad ko, di ba? 25, it's either 24, di ba? Napakabata ko pa para simulan yung business kasi which is napakaganda. Kaya ikaw, kung bata ka man, ano man ang status ng buhay mo, bata o matanda ka man, di ba? Kailangan mo lang mag-decide. Kailangan mo lang gawin itong negosyo kasi napakaganda. F-World Network Office. Ito po yung napakagandang sistema sa ating ginagawang negosyo. Then, so yun, tapos na ako. So, maraming salamat sa inyo dyan, di ba? Sa pakikinig. Then, meron lang akong tatawagin, di ba? Ipapasa ko sa kanya, di ba? Kasi tapos na ako. So good evening sa iyo dyan, May Usay. So, ayan. Good evening, Ani. Kung nakapagod natin sa Merry Christmas po. Merry Christmas po and Happy New Year. Anyway, dala po muna ako sa inyong lahat. Jeremy Usay, 30 years old, single mother, and share ko lang po sa inyo, bakit nandito pa ako ngayon sa Import Company. Dito sa Import Company, magaganda po ito. Bakit ang sabi ko sa magaganda sa Import Company? Nag-pass pa lang po ako nagsimula, dalang po sa akin, lalo na sa ang panahon yun, dalang pag-aaral kita, napakalang po ang naitutulong sa Import Company sa akin. Ito po sa Import Company, ginagawa ko po ito full-time. Seller ko ako, malaki po sa aking na-invite lang po ako dito, bago-bago lang po, pero matuto lang sa sarili ko kung paano ko palang okay, yung business namin dito, hindi namin ito, yung products namin ito,
Nag-direct selling po ako sa mga kakilala ko. Siyempre, ako yung produkto po namin dito, organic, 100%. Wala pong side effect. Ito ang mga namin sa hindi pag meron din pagbilan. Kaya, kung mag-join sa business namin, hindi po kami i-contact, pwede contact in therapy or meron naman po kami mga page na ilang po yung namin. So, network of or my personal page, improve my business. At dyan po sa dyan po sa Santa Cruz, marami po kami mga kaibigan, kami partner, shout out po lalo po po sa amin, itang gawin pa po natin, lalo lalo may trabaho, tambay sa tambay, housekeeping, lahat po yung walang trabaho, may trabaho, tambay sa effort company. Bakit po dito sa effort company, kasi may mantra ito, sabi nga ni Alex Anino, may kasabihan na dito na we rise by if product ako dito sa pag nandito ka lang sa effort, bago ka pa lang, o ayun, bago ka pa lang, huwag kang matakot kasi mahal dito. Pagangat ng sarap, pagangat ng sarap. Yan ang napakaganda dito sa effort. So, lahat po ng tanong,